Ginisa sa Kamara si dating Health Secretary Francisco Duque III kaugnay sa mga naging gastos ng gobyerno noong kasagsagan ng pandemya. Kabilang dyan, ang paglilipat ng pondo, ang mahal na biniling mga testing kit at pati mga inutang. Ang sagot ng dating kalihim sa pagtutok ni Jonathan Andal. Pasensya na po magkaibigan tayo. Huwag niyo kaming paikot-ikutin. Dinikdik ng ilang kongresista si dating Health Secretary Francisco Duque III. Sino raw ba kasi ang nagdesisyon na ilipat ang kontrobersyal na 47.6 billion pesos na pondo ng Department of Health o DOH sa PSDBM o Procurement Services ng Department of Budget and Management noong 2020 pambili ng COVID-19 supplies nang walang MOA o Memorandum of Agreement? Ito ay inauthorize ni former President Duterte. Tama. The transfer was precisely effected and approved by the IATF, NTF, and endorsed to the President. The question is, did you unilaterally decide to transfer 47.6 billion to PSDBM? No, is the answer. I'm just complying with the rule of the PSDBM. Depensa ni Duque kapos noon sa supplies gaya ng mga PPE o Personal Protective Equipment. Kaya umaasa sila sa expertise ng DBM at network nito ng mga supplier sa paghahanap ng mga PPE na kailangan na noon ng healthcare workers. Kaya nanindigan si Duque, legal at kailangan ng paglipat ng pondo mula DOH papuntang DBM. Would like to reiterate that it is within my authority to effect the transfer because of the public health emergency. Ang kontrobersyal na pondong yan ang mitya, kaya inutos ng ombudsman na sampahan ng reklamong graft si Duque at si dating Budget Undersecretary Christopher Lau dahil illegal daw ang paglipat ng pondo. Inaapela na yan ni Duque. Ginisa rin si Duque ng kapwa niya dating Health Secretary na si Iloilo Representative Janet Garin sa mga overpriced na testing kit noong unang bugso ng pandemya na umabot noon ng presyo sa 8,150 pesos kada isang test kit. Tayo ang may pinakamahal na testing, which is 8,150 per test compared to 2,000 pesos sa neighboring countries. It was really difficult. Everybody was scrambling for supplies, and the whole world suffered from the global supply chain shortage. And so this affected even formulation of testing fees. You would see the downward trajectory of the testing cost as soon as supplies became more available and prices began to stabilize. Lumabas din sa pagdinig na 6 na beses umutang noong pandemya ang administrasyong Duterte para sa COVID response na umabot sa 129 billion pesos. Pero sabi ng DOH, meron silang ibinalik. Utos ngayon ng mga mambabata sa DOH ilista kung saan-saan ginamit ang inutang na pondo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo sa pamamagitan ni dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Sinita rin ng mga mambabatas ang PhilHealth na may sobra o hindi nagamit na pondo na 89.9 billion pesos mula 2021 hanggang 2023 na kanilang isinole pero pwede raw sanang napakinabangan ng mga miyembro. Under the law, merong 2 courses of action ng PhilHealth, tama? Yes po. The first is pwede kayong mag-expand ng benefits, tama? Yes po. The second is pwede kayong magbaba ng kinokolekta sa kanila. We are aggressively enhancing our benefit packages. So let me just... Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.